Si Idol Double P, ang boses ng katotohanan, kasangga ng lahat, kaibigan siya ng bayan. Si Idol Double P, ipaglalaban ng kalayaan, kanyang ihahayag ang tinig ng mamamayan. Magandang tanghali Pilipinas at magandang araw din sa mga Novo Ecijano at sa lahat mga manonood po natin sa loob at labas ng ating lalawigan at saan man pong panig ng mundo. Ako pa rin po ang inyong kaibigan, Shane Tolentino, sa ngalan pa rin po ni Sir Philip P. Piccio at nakakasama pa rin po natin araw si Jovi. Magandang tanghali sa'yo, Jovi. Yes, isang magandang tanghali sa iyo, Shane, at sa ating mga viewers. Ako po si Jovelyn Astero, ang inyong makakasama ngayong araw. Sa pong programa ay mas lalo po natin ginagawang interesante ang paghahatid ng mga impormasyon at mga balita kasama po ang buong puwersa ng himpilan ng TV48 tuwing mga araw ng Miyerkules at Biyernes alas 12 ng tanghali. At bago nga tayo tungo sa ating balitang unang sigaw sa mundo ng fashion, nako, may mga trend na bumabalik pero ngayong 2026, isang simple ngunit eleganting detalye ang muling namamayani. At mula po sa runways hanggang sa pang-araw-araw na kasuotan, muling binibigyang buhay ang ribbons bilang simbolo ng classic at modern na estilo. Hindi lang ito palamuti, dala rin ito ang kasaysayan, kultura at versatility na swak, panlasa ng makabago. Kaya naman alamin natin kung bakit muling sumisikat ang ribbons at paano nito binabago ang fashion landscape ngayong taon. Ating panoorin dito lamang sa ating segment na Beauty Health at iba pang tips with Ma'am Star Rodriguez Piccio. Hi mga Mars, it's me, Star Rodriguez Piccio, para ibigay sa inyo kung what's in sa fashion ngayong 2026. Napansin nyo ba? Parang bumabalik ang simple pero elegant sa uso ngayon. Sa 2026 fashion trend, ribbons ang isa sa pinaka-highlight. Simple lang tingnan pero sobrang classy. Ayon sa mga fashion reports, parami ng parami ang clothing brands na naglalagay ng ribbon detail sa kanilang designs. Sa damit, coat, bag, at accessories. Sabi ng mga fashion historian, matagal na ang ribbons. Ginamit ito noon pang mula Victorian dresses hanggang 1960 styles at mga blouse na may tali sa liig. Ngayon, balik ito bilang soft, elegant at hindi OA na detalye. Hindi na kailangan ng mabibigat o magagarang accessories para maging stylish. Sa 2026 runways, tampok ang ribbon details sa mga collection ng Dior, Saint Laurent at Chanel. Ayon sa Vogue Arabia, ginamit ang ribbons sa dresses, coats at maging sa accessories. Kaya masasabi nating isa ito sa signature accent ng 2026 fashion. Dagdag pa ng glamour, patok ang ribbons dahil pinagsama nito ang vintage, retro look at modern style. Hindi lang pang buhok ang ribbons ngayon. Makikita na rin ito sa mga manggas, daywang, likod ng damit, bags, sapatos at accessories. At ang maganda, madali itong isuot. Pwede itong itali, paluwagin, alisin o baguhin ulit. Kaya swak ito sa pang-araw-araw, pang-trabaho, pang-eskwela at pang-okasyon. Dito sa Pilipinas, bagay na bagay ang ribbons dahil bahagi na ng Filipino fashion ang tali, bohol at palamuting tela.
Makikita rin ito sa modern Filipiniana kung saan ang ribbon ay nagsisilbing mas contemporary na kapalit ng panuelo o shawl. Tugma ito sa Filipina style na disente, simple, maayos at presentable. Kadalasang gamit dito ay cotton, linen, silk at recycled fabric. Magaan, presko at mas komportable kumpara sa metal o plastic accessories. Perfect para sa mainit na klima tulad ng Pilipinas. Ayon sa Modish News Magazine, ang direksyon ng fashion sa 2026 ay modern design, sustainability at adaptability. Kaya malinaw na pasok dito ang ribbons na simple, elegante, praktikal at bagay sa lahat. Nakita natin ang mga trend ngayon. Alam mo, sa akin lang sa akin palagay, mas bagay yan dun sa mga slim. Joby. Pagka kami ni Joby, nilagyan nyo ng sa leeg na ganyan, baka mamaya, akala Baka nyo. masakal ako. Hirap na nga ako, kaya ayoko ng round neck na t-shirt kasi medyo nasasakal ako. Pag naribunan mo, siguro ka itsura. Pero syempre, di ba nga, sa atin kasi, katulad niya, meron tayo kaagad na reaction. Hindi pa man natin na itatry. Pero, alam natin kung ang magiging kahihinatnan. Di ba, Joby? Tumawak ka. May mga bagay na hindi ko talaga itatry. Kasi parang pero totoo naman sa fashion kasi talaga, Michelle, may Diba? binabagayan talaga. Oo, kasi Tanggapin na natin. hindi po pwede na porke trending or magandang tingnan sa iba is maganda na rin sa atin. Pero- Sa'yo. Pero kung ikaw naman ay confident na dalhin yan, marami lang kasi talaga, Michelle, mga tao na, alam mo yon, nakikita lang talaga yung pangit sa tao. Di ba? Pero why not na hayaan natin sila as long as hindi naman sila, alam mo yon, yung parang hindi naman hindi naman sila nasisilipan or what. Ganon. So kung ano yung gusto nilang isuot, ano yung gusto nilang estilo sa pananamit, why not, di ba? Hayaan natin. Marami lang talaga mapanghusga, Michelle. Totoo yan. Nakakatakot din. Pero syempre, sabi mo nga, kung ikaw ay confident na Oo. dalhin ang anumang fashion, go for it. At yun lang naman yun lang naman ang importante. Kung doon mo mararamdamang maganda ka Oo, dapat lagi natin ikutin na tayo. Walang tatawa. Anyway, parang paminis yung tawa. Anyway, yan po ang ating fashion tips for today. Maraming salamat kay Ma'am Star Rodriguez Pinto at wag po kayong bibigil dahil susunod naman po ang ating balita. Una, sila. Mula sa bulwagang pambalitaan ng himpilang TV48. Ang mga maiinit na mga balitang nakalap sa loob at labas ng lalawigan ay ihahatid sa inyo ni Philip Double P. Picture kasama sina Shane Valentino, Amber Salazar. Narito na ang balitang una. At sa ulo ng ating mga balita, price cap sa bigas, sagot ng Department of Agriculture sa overpricing ng imported na bigas. Sa regional news, pangalan ng PRMSU o President Ramon Magsaysay State University mananatili. At sa Bantay Krimen, sensitive balita po ito, PNP hihigpitan ang AIUs, nagbabala versus deepfake videos.
Sa balitang lokal, abot kayang lechon at ihaw-ihaw patok sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis. At kalamay, kalabasa, patok sa online at mga events sa Nueva Ecija. Sa Showbiz Roundup, Daniel Padilla spotted sa birthday celebration ni Kyla Estrada. At graduation ng ilang celebrities sa PCU, kinwestiyon online. Tony Pangilinan at Anthony Pangilinan nagbaba ng presyo ng diesel sa sariling gasolinahan. At narito na nga po ang mga balita sa oras na ito. Price cap sa bigas, sagot ng Department of Agriculture sa overpricing ng imported na bigas. Price cap sa bigas ang isinusulong ng Department of Agriculture upang pigilan ang hindi makatwirang pagtaas ng presyo ng imported na bigas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., umaabot sa 55 pesos hanggang 60 pesos kada kilo ang bentahan sa ilang lugar. Gayunpaman, sinabi niyang dapat ay nasa 45 pesos hanggang 48 pesos lamang ito. Dahil dito, inirekomenda ng DA ang pagtatakda ng price cap na maaaring umabot lamang sa 50 pesos kada kilo. Sa kasalukuyan, sinusuri pa ang legal na batayan nito bago isumite sa Malacanang. Samantala, nagsasagawa na ang ahensya ng market intervention. Nagbebenta ang mga state-run firms ng bigas sa halagang 45 pesos hanggang 48 pesos kada kilo. Bukod po dito, pinalalawak pa ang distribusyon sa Metro Manila at Metro Cebu. Ayon sa DA, may ilang negosyante na ang posibleng nananamantala sa sitwasyon. Ginagamit umano ang global oil shock bilang dahilan sa pagtaas ng presyo. Gayunpaman, iginiit na kalihim na hindi pa umano tumataas ng malaki ang gastos sa pangangkat. Kaya naman hindi makatwiran ang kasalukuyang presyo sa merkado. Sa kabila nito, patuloy ang monitoring ng ahensya sa mga pamilihan. Layunin nito maprotektahan ng mga mamimili laban sa overpricing. Nilinaw ng DA na hindi saklaw ang planong price cap ang lokal na bigas. Sa ganitong paraan, napoprotektahan ang kita ng mga magsasaka. Bukod pa dito, kasalukuyang panahon ng anihan, kaya mahalagang hindi maapektuhan ng farm gate price ng palay. Ayon sa ahensya, kailangan balansehin ang kapakanan ng mamimili at magsasaka. Samantala, nagbabala naman ng DA sa posibleng pagtaas ang presyo ng ilang bilihin. Posibleng umabot ng 2 piso kada kilo ang dagdag presyo. Ayon sa ahensya, tumataas ang gastos sa transportasyon dahil sa oil shock. Dahil dito, apektado ang logistics at produksyon. Partikular na maapektuhan ang presyo ng gulay. Gayunpaman, inaasahang mananatili matatag ang presyo ng isda sa susunod na 2 buwan dahil sa sapat na supply. Dagdag pa rito, maaaring maramdaman ang epekto ng presyo ng bigas sa mga susunod na buwan, lalo na kung magpapatuloy ang pagtaas ng presyo. Samantala, pangalan ng PRMSU o President Ramon Magsaysay Statue mananatili. Isisigaw ni Carmel Joy Miguel. Mananatili ang pangalan ng PRMSU o President Ramon Magsaysay State University bilang opisyal na pangalan ng universidad. Ito'y matapos formal na bawiin ni Zambales 2nd District Representative Doris Maniquez ang panukalang baguhin ito sa Zambales State University. Binatikos ang panukalang ito kaya inamin ng mambabatas na nagkaroon siya ng lapse of judgment sa kanyang naging desisyon. Bago bawiin ang panukala, isinulong ng kongresista ang pagpapalit sa pangalan ng PRMSU upang mas mapalakas ang pagkakakilanlan ng universidad bilang pangunahing institusyon ng lalawigan. Bukod dito, binigyang diin din niya na ang karamihan sa mga SUC sa Central Luzon ay nakapangalan sa kanilang mismong geographical location. Gayunpaman, mas nanaig ang boses ng mga mamamayan na nais panatilihin ang pangalan ni dating Pangulong Ramon Magsaysay. Ang pangalan ng PRMSU ay balak sanang palitan matapos ibatay sa survey kung saan may mga estudyante at alumni na pabor sa pagbabago. Subalit nanindigan ang maraming residente at netizens na mas mahalagang bigyang pugay ang alaala ng tanyag na lider na Tubong Zambales.
Dahil sa pag-retract o pagbawi ng mambabatas, mananatili ang pangalan ng universidad bilang President Ramon Magsaysay State University. Samantala, tiniyak naman ng tanggapan ng kongresista na patuloy pa rin ang kanilang suporta sa lahat ng mga satellite campus ng PRMSU. Ako po si Carmel Joy Miguel, nag-uulat para sa Balitang Unang Sigaw. Sa Bantay Krimen, babala po sa mga manonood, kailangan po ng patnubay ng inyong mga anak dahil sensitibong balita po ito. PNP hihigpitan ng AI use, nagbabala versus deepfake videos. Magpapatupad ng mas mahigpit na limitasyon ng Philippine National Police o PNP sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI use. Nagbabala rin ng PNP sa publiko laban sa paggawa ng mga mapanlinlang na deepfake videos online. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., banta ang deepfake sa integridad ng organisasyon. Sinabi niyang ang mga deepfake ay dinisenyong manipulahin ang public opinion at linlangin ang mamamayan. Hindi papayagan ng PNP ang paggamit ng teknolohiya para bastusin ang uniforme o sirain ang reputasyon. Nilinaw ng PNP na hindi ganap na pinagbabawal ng AI tools, ngunit ito ay mahigpit na kinokontrol. Pinagbawal ang paggamit ng AI para sa cloud-chasing content na maaaring makasira sa imahe ng ahensya. Sakop ng PNP Memorandum Circular No. 20 o 2024-077 ang social media content ng mga tauhan. Tanging Police Community Relations Personnel o may pahintulot ng Directorate for Police Community Relations ang pwedeng mag-content na naka-uniforme. Pinapayagan ng ibang pulis na gumawa ng content habang off-duty, ngunit bawal gumamit ng uniforme. Hindi rin maaaring gumamit ng police equipment at facilities sa paggawa ng personal content. Pinagbabawal ang live streaming o vlogging ng official events, camps at offices sa personal accounts. Ayon sa PNP, ito ay para sa seguridad ng operasyon at impormasyon. Nauna nang nagbabala ang PNP Anti-Cybercrime Group tungkol sa AI-generated videos na nagpapakita ng maling asal ng pulis. Patuloy na minomonitor ng PNP ACG ang online platforms upang matukoy at maalis ang misleading content. Samantala sa balitang lokal, abot kayang lechon at ihaw-ihaw patok sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis. Isisigaw ni Elsa Navarro. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo na nakaaapekto sa maliit na negosyo, nananatiling abot kaya at dinadayo ng masa ang mga ihaw-ihaw at lechon ng ES Lechon House sa Cabanatuan City. Kung naghahanap ng mura ngunit masarap na pagkain, dinarayo ang ES Lechon House sa Barangay Bantog Norte, Cabanatuan City. Ayon kay John Paul Makasaya, manager ng tindahan, patok sa kanilang mga mamimili ang iba't ibang putahe gaya ng lechon manok, lechon liempo, sisig at samot-saring ihaw-ihaw na swak bilang ulam, merienda at pulutan. Mabibili ang katakam-takam na inihaw na pagkain gaya ng lechon manok sa halagang 280 pesos, 230 pesos ang lechon liempo, 300 pesos ang chicken sisig, 240 pesos ang pork sisig, at ang kanilang chicken barbecue sa halagang 80 pesos. 25 pesos naman ang kanilang pork barbecue, balingit, atay at ulo. 20 pesos naman ang paa o adidas, habang 5 pesos naman ang Betamax at isaw. Dagdag pa ni Makasaya, kabilang sa kanilang bestseller ang lechon manok at chicken barbecue na patuloy na tinatangkilik ng kanilang mga suki sa pamamagitan ng mabilisang bentahan at direktang serbisyo. Napapanatili nilang abot kaya ang kanilang mga produkto para sa masa. Gusto niyo pong bumili ng ES Lechon Manok, located lang po kami rito sa Bantog Norte, Purok 3, highway lang po, along the highway. Kasama si Jeff Gonzalez at Tom Manzanal, Elsa Navallo, para sa Balitang Unang Sigaw. Sa balitang lokal, Kalamay Kalabasa, patok sa online at mga events sa Nueva Ecija. Panoorin ng kabuang balita.
Kalamay kalabasa ang bagong kinagigiliwang kakanin sa Nueva Ecija matapos itong pumatok sa online at mga lokal na event. Sa likod nito ay si Narisa Gaspar Serrano, 56 anyos, na mula sa simpleng eksperimento ay nakalikha ng kakaibang produkto. At ito na po ang aming finished product ng aking kalamay squash. Ayon kay Serrano, nagsimula ang ideya noong 2023. Inspirasyon niya ang kanyang ina na gumagawa ng iba't ibang kakanin tulad ng puto at suman. Gayunpaman, nais niyang gumawa ng kakaiba at mas masustansya. Sa halip na tradisyonal na sangkap, sinubukan niyang lagyan ng kalabasa ang kalamay. Noong una, hindi agad naging perpekto ang timpla. May pagkakataong malata o kaya naman ay matigas ang kinalabasan. Dahil dito, ilang ulit siyang nag-eksperimento. Sa kalaunan, nahanap din niya ang tamang kombinasyon ng sangkap. Ang nanay ko po magpuputo na, gumagawa ng mga suman, ng mga kalamay. Usually niyang ginagawa yung muriekos na may munggo. Mahirap namang gawin yun. Sabi ko, try ko kaya yung kalabasa ilagay ko dun sa kalamay. Tapos nung na-discover ko na pwede pala, sabi ng nanay ko, pwede pala, sabi niya. Pero matagal pa bago ko na-improve kasi trial and error ang naging may malata, matigas, ganun po. Kaya nakailang luto ako, saka ako na perfect yung mixture. Ibinahagi ni Serrano na dumaan sa mahabang proseso ang kanyang produkto. Una niyang sinubukan ng purong kalabasa, ngunit hindi ito nagustuhan ng kanyang pamilya. Pagkatapos, dinagdagan niya ito ng malagkit na bigas. Gayunpaman, hindi pa rin sapat ang resulta. Kaya naman patuloy siyang nagluto hanggang makuha ang tamang timpla. Bukod dito, simple lamang ang mga sangkap. Kabilang dito ang kalabasa, malagkit na pulbos, gata, asukal at latik. Dahil dito, naging abot kaya ang kanyang produkto. Na-curious lang ako, gusto kong pakainin yung pamilya ko ng masustansya. Kaya sa pamilya ko lang muna. Tapos pag may event, reunion, banding ng mga classmates, dinadala ko. Na sila, yan? Kalabasa. Oh. Ay, i-market mo. Masarap, kakaiba. Sabi ko, baka hindi naman pansinin. Hindi, papansinin niya kami nga. Kaya pag may event na nasan yung kalamay mo, kalabasa mo. Hanggang sa, sige, try ko nga, in-online ko siya. Ayun, marami nag-order nung una. Sa kasalukuyan, ibinibenta ang kalahating kilo sa halagang 120 pesos. Samantala, ang mas maliit na bilog na lagayan ay nagkakahalaga ng 60 pesos. Kalaunan, ibinahagi ni Serrano ang kanyang produkto sa mga kaibigan at kamag-anak. Dahil dito, nakilala ito sa mga reunion at pagtitipon. Ayon sa kanya, marami ang humihingi at nagtatanong kung saan ito mabibili. Dahil dito, nagpasya siyang ibenta ito online. Agad namang dumami ang kanyang orders noong 2024. Sa katunayan, umaabot sa 9 kilo ang naluluto sa isang araw kapag maraming order. Dagdag pa niya, mas mabilis ang bentahan sa online. Gayunpaman, limitado pa rin ang delivery sa mga kalapit na lugar tulad ng Talavera at Cabanatuan. Sa aspeto ng kita, umaabot sa 40% ang tubo depende sa presyo ng sangkap. Kapag mura ang kalabasa, maaari itong tumaas sa 50%. Sa kabila nito, patuloy ang kanyang pagbebenta kahit may iba na siyang pinagkakaabalahan. Sa huli, umaasa siyang mas makikilala pa ang kanyang produkto. Anya, layunin niyang makapagbigay ng masustansyang pagkain sa mga bata. Bukod dito, nais din niyang mapanatili ang kakaibang lasa ng kanyang kalamay kalabasa. Sa mga gusto pong mag-order at gustong matikman ng aming produkto na kakaiba, pwede nyo po itong ipakain sa inyong mga anak. Very nutritious po ito. Maaari nyo po kaming kontakin sa aking number 0926-56-50936. At sa akin naman pong Facebook page, Narisa Gaspar Serrano po. Try nyo po, magugustuhan nyo rin po, kagaya ng aming ibang customer. Kasama sina Jerome Tiquia at Smile Sopetran III, Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw. Showbiz Roundup.
si kapamilya star Daniel Padilla sa 30th birthday celebration ni kapamilya actress Kyla Estrada. Sa Instagram post na ibinahagi ni Alex Vince Lopez, makikita ang ilang larawan mula sa birthday party noong March 17. Kabilang ang isang kuha kung saan makikitang magkasama sina Daniel at Kyla sa selebrasyon. Sa caption ni Alex, makikita ang mensahe, Kai turns 30. Samantalang nagkomento naman si Kyla, what a night. Matatanda ang matagal ng usap-usapan ang tungkol sa relasyon ng dalawa simula nang magkasama sila sa action series na Incognito noong September 2025. Samantala, nananatiling hindi nagsasalita si Kyla Estrada tungkol sa kanilang relasyon at patuloy pa ring pinag-uusapan ng netizens ang presensya ni Daniel sa party ni Kyla. Ibinaba ng mag-amang Anthony at Donnie Pangilinan ang presyo ng diesel sa kanilang pagmamay-aring gasolinahan sa Silang Cavite ng 3 piso kada litro simula March 17. Ayon kay Anthony, ginawa nila ang hakbang matapos suriin ang epekto ng mataas na presyo ng langis sa kanilang negosyo at sa komunidad. Ibinahagi rin niya na si Donnie nakatuwang niya sa negosyo ang nagmungkahi ng pagbaba ng presyo kahit hindi ito pabor sa kita, ngunit tugma naman sa kanilang layuning makatulong sa mga nangangailangan. Sasagutin ng pamilya Pangilinan ang bahagi ng dagdag gastos at ipagpapatuloy ang inisyatiba hanggat kaya nila. Hinihikayat ng publiko at ilang media organizations ang Commission on Higher Education o CHED na imbestigahan ang kamakailang pagtatapos ng ilang celebrities sa Philippine Christian University o PCU. Kabilang sa mga nasa sentro ng usapin, sina Geneva Cruz, Angelica Yulo, Wilbert Tolentino at Sasna Laparan na nagtapos ng kursong Bachelor of Science in Office Administration noong March 13, 2026. Ang kanilang pagtatapos ay isinagawa sa ilalim ng Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program, isang programang nagbibigay ng pagkakataon sa mga may sapat na karanasan sa trabaho na makakuha ng degree. Umani ng iba't ibang reaksyon sa social media ang nasabing graduation. May ilang netizens ang nagduda kung dumaan umano sa tamang proseso ang mga celebrity. Samantala, mariing itinanggi ni Sasna Laparan ang alegasyon na binili lamang niya ang kanyang diploma. Ayon sa kanya, pinaghirapan niya ang kanyang pag-aaral bilang isang working student at ipinagtanggol ang universidad. Sa ngayon, wala pa ring opisyal na pahayag sina Cruz, Tolentino at Yulo, gayon din ang pamunuan ng Philippine Christian University kaugnay sa issue. At ngayon naman, magbabasa na tayo ng mga balita ay ng mga mensahe. Gusto na kasing meron talaga nagugutom na. Mensahe, go ahead, Joby. Wala na naman akong boses. Galing kay Luz Cardosa, sana po laging may ganyan sa buong Nueva Ecija, lalong-lalo na sa San Felipe, Laur, Nueva Ecija. Magkaroon din doon sa aming lugar. Ito yung patungkol sa 20 pesos sa bigas. Antayin lang po ninyo, mga kaibigan, dahil yan naman po ay nilalapit at pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija. Itong rolling store na 20 pesos na bigas. At wait lang po ninyo dahil ilang pang barangay meron tayo, Jovi? 849 barangays. So, marami-rami pa po ng mga barangay. Pero, sure naman din tayo na yan po ay may schedule sa ibang araw. So, wait lang po kayo, mga kaibigan. Galing kay John Hugh Mendez, hala, may ganyan din dito sa Aurora, Sierra Madre. Yung tungkol sa ahas na pagkalipas ng 2 taon ni Shane is natagpuan ulit, dito sa may, ano nga ba to? Ito natagpuan, sa Laguna, ayan. Mangrove snake ang tawag dito ni Shane. Ay, ito yung may black na may yellow. Oo. So, meron daw doon sa Aurora. Isan nyo yung sure kung meron. Oo, para ma-post din, Kasi talagang inaano nila yan sinisiguro na itong mga ahas na to ay hindi wawala. No? Medyo medyo mild lang daw yung nito, anong tawag dito? Yung ng ahas, venom, oo. So, mild, venomous itong snake na ito. Although, syempre, may epekto pa rin kapag ito ay kumagat din talaga sa tao. So, yun namang kanilang
venom ay ginagamit ni Shane sa sa pagkuha ng mga o pag-catch ng mga pagkain. Hindi naman actually sa tao. Pero kapag nagambala ng tao ay talagang So kapag nasaktan sila, mangangag. yun Tuklaw, naman eh. Kaya agad nga ang tuklaw. sinasabi ng iba, expert ka, is wag masaktan. Kumbaga, At saka wag niyong subukang hulihin kasi Hulihin, baka mamaya matuklaw kayo. takbo na lang. Pagtawag ng ng Na may- kayang oo, humuli. may- Oo. Hindi kasi kapag may ganyan, takbo na Safety lang ako. first. Pero actually kasi minsan ng tao, syempre sa sobrang taranta ni Shane, Tatakbo ka, di ba? Yun ang first may iba response na mo. ang gagawin, pupukin agad. Oo, sasaktan. Pero sabi nung expert yan, wag manghingi kayo ng tulong. Alright. At mensahe pa rin galing po kay Kiran. Saan? Galing kay Lori Briones Albuera, may autism man o wala, piliin natin lagi maging mapag-unawa at mabait sa kapwa natin. Tungkol ito Dapat doon sa unawain mag-grade natin. 1 na bata. Magka-grade 1 na may autism bata. I-share yan ng magulang. Pero yan nga ang panawagan ng magulang sa lahat na merong pinagdaraanan ng ganitong uri ng sakit, uri ng na may autism, kinakailangan po yung mahabang pangunawa sa mga bata. Pero sabi nga ni Ate Lori, may autism man o wala, siyempre dapat piliin pa rin talaga maging mapang-unawa. Kasi napakarami na ngayon, talamak na talaga ang bullying ni Shane. Mapa-eskwelahan man yan o mapatrabaho. Mapatgalahan, mapatrabaho. Oo. Mayroon talaga. Kaya kung sa habang bata pa, masasawatan Turuan na yung mga bully na yan, hindi na nila yan madadala sa trabaho pagdating ng araw. May hugot na doon, joke na. Mensahe Oo. pa rin. Galing ka ay. Yun, tamangan ka. At mensahe galing kay Pia Layos Moral Feliciano, mapuntahan nga yan pag saan itong pupuntahan ni Ate Pia? Ano yan? Ha? Saan ka pupunta, Ate Pia? Saan yung mensahe niya? Ano ko yan yung mensahe niya? Ano yan? Saan nyo nakuha yan? Sa paragliding sa may Sa Gabaldon. Gabaldon. Dito po yan sa Nueva Ecija, Ma'am Pia. At maliban dyan, marami pa po kayo maaaring madiscovering magagandang tanawin at experiences dito po sa lalawigan ng Nueva Ecija. At mensahe pa rin galing kay Alexander Manabat, kamay na bakal kontra krimen. lamak na rin kasi ang krimen. Ukol ito sa Dito nakunan sa ng CCTV na nawawalang tricycle, Michelle. Oo. At yung tricycle, nabasa ko yan doon sa mismo pinagkuhanan natin ng post, ay na-recover yung sidecar na motor sa barangay Sinasahan kay Miranda. Pero wala na yung motor. Inangay na nung nagkumuha ng motor. So, patuloy pa rin po ang kanilang panawagan na sana makita itong motor, padyato mga kaibigan, at yan po ay ginagamit nila sa pagsundo, pangkabuhayan na nila ng kanilang pamilya. Kaya ang panawagan na ito ay yun ang hinihiling nila sa puso. Sa hirap po ng buhay, marami po ang lumalaban ng patas, kaya sana po ay maging patas din po tayo. Wag po natin kapwa mga naghihirap nating mamamayan ang peperwisyuhin po natin. Dahil sila din po ay hindi naman ganun kagaan ang pamumuhay. Magbanat tayo. Mensahe. Galing kay Abel Cruz, yun din po sa amin, boss, ninakaw nung March 8 sa La Paz, Tarlac naman. Dumayo lang po magtinda, ninakaw na mga around 3 a.m. Tangay pati yung paninda, nakita sa CCTV, papuntang Zaragoza. Up to now, wala nang balita. May pabuya nga po, boss namin, na kung sino makapagtuturo. Heto po yung pictures ng kolong-kolong. Ay, may sinend picture. Grabe. Pero ang malaking tulong itong CCTV sa bawat poste, sa mga kapulian. Dahil dyan po ay napapadali po ng ating mga kapulisan kung saan Pwedeng matrack. Oo. Malaking bagay. Yan malaking bagay po yan, CCTV. Pero sana nga, katulad ng sinabi nga natin, ugnay pa rin kung may motor na ninakaw, ay sana lumaban po ng patas ang ating mga gumagawa ng ganito. Ang dami.
Ang dami kabi-kabilaan at hindi lang dito sa ating lalawigan, buong bansa po yan. Pakialis po. Galing kay Alin? Hindi, meron naka-block eh. Oh, hindi. Mensahe. Hindi ko mababasa. Charan! Mensahe. Galing kay Mers Mosqueda Margate. Lumaban kayo ng pareha sa buhay. Ayan ang sinasabi ko. Magbanat kayo ng buto. Yung pinapakain mo sa pamilya mo ay galing sa nakaw. Di ka ba nakukonsensya? Di nyo alam na dugot, pawis ang puhunan dyan bago makabili ng paghanap buhay. Para sa pamilya na nakawin nyo lang, isa din ako sa nabiktima ng nanakawan. Alam ko naramdaman ng nawalan. Kaya umayos kayo. Galit na sa ating Galit na. nurse. Masakit talaga kasi manakawan ka, pinaghirapan mo, tapos kukunin lang ng iba. Ang buhay nyo Pero alam din naman natin na yung mga gumagawa ng iba ng ganito is siguro dahil din sa kahirapan, pero mali pa rin ang dahilan. Para po kayo naman po ay mamerwisyo ng kapwa nyo din naman, naghihirap at nagsusumikap din sa buhay. Maraming ways para lingon-lingon lang sa paligid. Diba? At yan, ay mayroon din na at May mayroon balik din po yan. kapupuntahan. At saka ito, yung ginagawa nila na hindi maganda sa kanilang kapwa, tama ka din, Toby, may kape. Hindi ngayon, hindi bukas ang balik, pero Kapag nakulong sila, mas lalong walang makakain ng pamilya nyo kasi walang oo, hanap mahirap buhay nun. para sa kanila. May mensahe pa? Oy, tinapos kita. Okay, wala na. Bitin ka? Hindi, okay na yan. At yan ang mga balitang nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Ako pong muli si Jovelyn Astrero. At ito pong ating programa ay hatid sa atin ng PPTV System and Technology. At ako naman po si Shane Tolentino, sa ngalan pa rin po ni Sir Philip Double P. Picture. At nakasama din po natin si Clarissa, Carmel, Amber, Elsa, Ma'am Milena, Ma'am Star, at sa ating tech team admin, editors, cameraman, and driver. Sa ating taga-subaybay, magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo, mga araw po ng Miyerkules at Biyernes, alas 12 po yan ng tanghali. Kami po ang inyong mga kaibigang tagapagbalita at kakwentuhan dito lamang po sa ating programa. Double P, love you. Happy long weekend.